Sobrang creepy ng bagong horror movie na to. Tungkol ito sa isang writer na magpupunta sa isang hotel sa gitna ng gubat para isaboy ang abo ng mga magulang niya. Habang nandito siya, dito nga siya may makikilalang mga tao, kabilang nga dito ang isang babaeng biglaan na lang mawawala. Dahil nga tinulungan siya nito dati, dito na nga siya mag-iimbestiga kung ano nga nangyari sa babae na ito at saan nga siya napunta. Kung saan may mapupuntahan nga siyang isang lugar na tago nga sa maraming tao na may tinatagong mga nakakakilabot na mga bagay at mga malalagim na sikreto. Title ng movie, Hokum, and kung napanood niyo na yung Caveat and kinilabutan kayo doon, then paniguradong kikilabutan din kayo dito. Ang maganda sa horror movie na to, hindi ito yung typical na umaasa lang palagi sa constant na malakas na tugtog and jump scares. Kumbaga, alam nila kung kailan manggugulat. Slow burn lang yung simula nga ng movie, and that's for a reason. Kasi nga, dito nga pinapakilala yung mga karakter nga doon sa kwento, ini-establish nga yung lugar, and syempre, para magets nga natin kung bakit gagawin nga nung bida yung gagawin niya sa other half ng story. Yun nga ay yung niligtas nga siya ng babae na nawala nga, kaya naman, siya naman yung magliligtas dito. Siguro kung ang tingin mo sa isang horror movie puro panggulat lang, then baka hindi mo to magustuhan. Kasi the first half ng movie, pure build-up pa lang eh. Pero once na nakaabot ka na nga doon sa other half, nung nakapasok na nga siya doon sa honeymoon suite, doon na magsusunod-sunod yung mga nakakatakot. Gusto ko pa sa pananakot nila dito, hindi pilit or trying hard na scary face, loud noise, lumulutang na bagay-bagay na CGI monster. Maganda atmosphere alone kahit wala ka pang nakikitang kahit ano, kikilabutan ka na eh. Lalo na tuwing may random na mag-a-appear nga doon sa background, biglang may susulpot or gagalaw na nakakatakot kasi hindi mo ini-expect na lilitaw siya doon eh. Maganda pa sa kwento nito, malinis yung storytelling nila. Hindi rin sila masyadong umasa sa supernatural keme-keme para lang tumakbo or matapos nga yung kwento. Kumbaga na balanse naman nila yung supernatural, yung folklore and realism na maganda pa rin yung third act nga ng movie. Hindi nga lang to purely about doon sa mga multo or aswang-aswang but also the evil mula sa isang tao na it's the bigger conflict or issue doon sa movie. Ano lang bang ginawa ng mga multo dito? Nanggugulat lang naman sila ganon. Pero yung tao dito, tinrap niya yung nabuntis niya sa isang lugar para lang hindi nga niya mapanagutan yung dinadala nitong bata. That's a different horror na mas nakakatakot kasi mas malapit siya sa katotohanan eh. Grabe din yung kaba ko dito nung hinahatak nung lalaki yung bell para marinig nga ni Jerry and para maligtas nga siya. Gustuhan ko rin dito yung pagkakatahi-tahi nga ng story na kung bakit kailangan niyang sumunod ng isang lalaki kay Bauman kasi nga nasa kanya yung susi para makalabas sila parehas eh. Siyempre lastly, nagustuhan ko nga rin yung karakter nga nung bida and yung bubog niya na all his life, meron siyang daladalang trauma and guilt na dito sa na-experience niya somehow, na-overcome din naman niya and hinarap na nga niya. Honestly, medyo naiyak nga ako nung lumitaw yung nanay niya doon sa may dulo and humingi nga siya ng tawad, sinabi nga niya na kasalanan nga niya ganon. And syempre, katulad nga ng mga nanay na mabuti nga, alam naman ng nanay niya na hindi niya sinasadya yun eh, na at that moment, nagkaroon na nga siya ng closure or napatawad na nga niya yung sarili niya. So yun again, ang title ng movie ay Hokum na ang gandang horror movie na to na nagandahan ako dun sa Caveat kahit low budget lang. Pero this time, mas maganda pa and I can't imagine kung anong klaseng horror yung magagawa ng director or writer nito kapag mas malaki pa yung budget nila. So yun lang, title Hokum and ang torta rating ko for this film ay 8 or 8.5 out of 10.